Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaisa ng simbahan, gunitain natin sina Dakilang San Basileo at San Gregorio Nazianzeno, mga obispo at pantas ng ating simbahan. Hilingin natin ang kanilang panalangin upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mo ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ina San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan at aming matutuhan, at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama ay sa Kanya. Pakiingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hagat na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? At sumagot si Juan. Ako, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quezay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa nakaugalian na natin gawin tuwing sasapit ang bagong taon o New Year ay yung tinatawag nating New Year's Resolution. Kanya-kanya na tayong compose niyan at kung bakit ba kahit ayaw natin, parang napipilitan na rin tayo sapagkat maraming gumagawa niyan eh. Para bang tayo nag-uubliga ng gumawa? Wala naman pong masama. By the way, basically, ang New Year's Resolution ay pangako, unang-una sa sarili, tungkol sa mga mabubuting bagay na ipinapangako natin sa ating sariling gagawin na natin. Gayun din tungkol sa mga masasamang bagay na ipinapangako natin sa ating sarili na hindi na natin gagawin. Halimbawa, ng pangako sa sarili na mga magagandang bagay na gagawin. Mag-exercise na ako, magda-diet na ako, lagi na ako magsisimba, magpapakabait na ako, papakatino na ako. Example naman ng mga pangako sa sarili ng mga hindi na gagawin. Hindi na ako kakain ng kakain. Magiging maingat na ako. Hindi na ako magpupuyat. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako magpapalate sa trabaho, sa school. Magsisimba na ako. Hindi na ako papipilit magsimba. Hindi na ako tatamaring magsimba. Hindi na ako maging masungit. Again, something like that. Na wala naman pong masama. Baka nga, mabuti pa eh. Kasi ito ay klarong indikasyon ng kagustuhan nating ma-improve ang buhay natin, ang sarili natin, ang karakter natin. Kesa naman sa iba, ang katuwiran ay, okay na ako, tanggapin nyo na ako, hindi na ako magbabago, ganito na ako. Nako, mainam sa'yo, mapunta na ng sementeryo. I mean, seriously, habang tayo nabubuhay, dapat tayo nagbabago. Always for the better. Yun din naman ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ngayon kung perfect ka na kapatid, pahiram ng sabon mo. Baka naman sakaling pag naligo ako, ay maging perfect din ang pakiramdam ko. Joke. Sapagkat sa totohanan, lahat tayo kinakailangang magbago tungo sa kabutihan. At ang New Year's resolution nga po ay magandang indikasyon ng hangarin na yan. Dangan nga lamang nakalulungkot na sa pagdaan ng mga taon, eh marami tayong mga pangako sa sarili na napapako na lang eh. Kaya ang tendency, yun at yun pa rin. 5 taon na ang ang aking New Year's resolution. Ang nakalulungkot, ang nagiging epekto nito, resulta ay yung pagkawala na ng gana. Kasi yan na naman eh. Pagkawala na ng pag-asa na ako o ikaw ay makapagbabago pa. Eh wag naman po sana. Sa halip, ugatin natin, bakit nga ba hindi natin magawa-gawa, ma-accomplish ang ating mga New Year's resolution? I-address natin yung ugat ng problema. Ang isa, sa palagay ko yung malaking problema ay kapag kinakaya na nating mag-isa.
pinipilit nating kayaning mag-isa. Kasi hindi naman natin kaya. Kitang-kita po yan dun sa formulation ng ating mga New Year's resolution eh. Gagawin ko ito nang iiwasan ko, I will do this, I will never do that anymore. Ako, ko. Sarili. Nasaan ang Diyos dyan? Nasaan ang Panginoon dyan? Nasaan ang Espiritu Santo dyan na nakapagpapabago ng puso ng tao? Tandaan natin ha, hindi natin kayang magbagong mag-isa. Hindi natin kayang gumawa ng mga mabuti nang tayo lang mag-isa. Hindi natin kayang umiwas sa masama nang tayo lang mag-isa. Sabi nga po ni St. Paul sa 2 Corinthians 3, verse 5, kung sa aming kakayanan, hindi namin kaya. Pero ang kakayanan namin ay galing sa Diyos. Sa Diyos magmumula ang kakayanan natin na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasalanan. Kaya nga maling-mali yung katwiran ng iba na hindi na ako magsisimba. Nakakayan Napakarami ko ng ginawang masama. Ayoko mapatakan ng holy water, baka matunaw ako. O yung minsan, kinakantsawan pa natin yung iba. Nakabuda lang, makikita natin nagsisimba. Alam naman natin kung minsan may kalokohan o matagal lang hindi nagagawin ng simbahan. Ay, nako, magugunaw na yata ang mundo. Nagsimba na siya. Huwag ganon. Sapagkat ang makapagpapabago lamang sa atin ay ang grasya ng Panginoon. Kung nakakagawa tayo ng maraming pagkakasala, mas lalo tayong dapat magsimba. Mas lalo tayong dapat humingi ng tulong sa Diyos kasi hindi natin kayang magbago, mag-isa. That is why, hindi nga ba't sabi ng Panginoon, turn away from your sin and then believe in the gospel. Huwag lang yung tumalikod sa pagkakasala, kumapit din tayo sa mabuting balita kay Jesus, sa Diyos. Sapagkat tanging siya lamang ang makapagpapabago sa atin. Kung kaya kapag hindi tayo nakararamdam ng pangangailangan nating magsimba, mangumpisal, ay maliwanag na tukso lagi ni Satanas yan. Lalo tayong ginigiba, lalo tayong ibinabaon sa pagkakasala. Huwag nating hayaang magkaganyan. Ang kailangan lang talaga nating gawin ay ang isuko sa Diyos ang buhay natin. Isurrender sa Kanya ang buhay natin. Yung mamatay tayo sa ating sarili upang ang Diyos na talaga ang mabuhay sa atin. Yun yung sinasabi ni St. Paul sa Galatians 2:20, na hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na nasa buhay ko. Kapag nagkagayon, nako, magiging madali na para sa atin ang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Indeed, nandoon pa rin ang struggle. Nandoon pa rin ang pagtutunggalian. Eka nga ng ating laman at ng ating espiritu, ng ating sariling kagustuhan at ng kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Pero madali inang mananalo ang espiritu over sa laman at ang kagustuhan ng Panginoon over our own will. Kung ang Diyos ay talagang naghahari na sa buhay natin, kung tayo'y nakasurrender na talaga sa kalooban ng Diyos, magiging madali na ang gumawa ng mabuti at umiwas sa pagkakasala kung ang Diyos na ang talagang nabubuhay sa ating sarili. Therefore, ang madalas at taon-taong hindi natin pagkatupad ng ating New Year's resolution ay malamang na indikasyon na hindi pa rin talaga naghahari sa ating puso, sa ating buhay ang Panginoon. Kung kaya, ang mas madali pa rin nananaig ay ang desires natin, ang pagnanasa natin, ang kagustuhan natin, at hindi ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. In fact, yung kantang gusto kong bumait pero di ko magawa, hindi dapat maging kanta yon ng isang taong pinaghaharian ng Panginoon. Sapagkat kung tayo talagang pinaghaharian na ng Panginoon, dapat ang maging kanta natin ay gusto kong maging masama pero di ko magawa. Kung tayo pinaghaharian talaga ng Panginoon, mas malakas dapat ang hatak para sa ating magpakabuti at hindi magpakasama. Narinig natin sa ating mabuting balita ang pagiging honest ni San Juan. Nang sabi niya ang kanyang binyag ay binyag lamang sa tubig. Ibig sabihin, hindi talaga nakapagpapalinis, nakapagpapatawad ng kasalanan. Ang gusto lamang niyang ipunto rito, katulad sa ibang tagpo ay ang binyag lamang ni Kristo, ang nakapaglilinis ng kasalanan. Or si Kristo lamang talaga ang nakapagpapabago sa tao. May we all bear this in mind sa ating pagbabago, na ang pagsuko lamang natin ng ating sarili kay Kristo ang siyang magiging solusyon at garantiya para dito. Ito nawa ang ating makita upang maging madali para sa atin ang pagbabagong buhay. Isuko
natin kay Kristo ang ating buhay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Ako'y mababago niya. Makatatalikod ako sa pagkakasala sa tulong niya. Kung ako'y magtatapat, magkakaroon ako ng pag-asa sa kabila ng mga problema, sa Kanya'y magliling. Alam kong may magagawa ang Diyos ang hindi ko kayang gawin. Ang Panginoon ang siyang gagawa para sa akin. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko sapagkat naririnig niya ako, nararamdaman niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko. Di ba man ako magsalita, alam na niya ang kailangan ko. Kung ako'y magtatapat, ang buhay ko sa mata ng Diyos ay bukas na libro. Kilala niya ako mula ulo hanggang talampakan ko. Sa Kanya'y maglilingon. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samu ko, Panginoon, tulungan mo po akong magbago. Tulungan mo pong magbago rin ang pakiramdam ko. Mawala ang kaba ko. O kaya mabawasan ng malaki ito. Sapagkat kung minsan, hindi naman kasalanan ng problema ko. Ang problema ko kung minsan ay yung kawalan ng pag-asa o kahinaan ng pananampalataya ko dahil sa mga problema ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maniwala na kung isusuko ko lamang sa iyo ang lahat, na kung ipagkakatiwala ko lamang sa iyo ang lahat, magiging madali. Mas magkakaroon ako ng pag-asa. Hindi masisira ang pananampalataya ko sapagkat ikaw ang aasahan ko at hindi ang sarili ko. Hallelujah! Kaya mo kong baguhin. Hallelujah! Kaya mo kong tulungan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang isaksak mo sa puso mo, sa isip mo. Huwag mong pabayang alisin yan ng demonyo. Tamang hindi mo kaya kung ikaw ay mag-isa. Pero hindi ka naman mag-iisa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, tutulungan ka niya. Kunin mo yung tiwala. Ibigay mo sa Panginoon. Huwag sa sarili mo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Una ngayon, magpakailanman, magpasa, walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit naman
kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para San Basilio at San Gregorio ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Gregorio at San Basilio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulurang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang kisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal.
Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Basilio at San Gregorio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kumiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng ulira naming sina San Gregorio at San Basilio ay maipahayag namin at ang tinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Itong nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother
minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell